Chapter 6. Ayaw ko sabing kumain. Sigaw ko at itinapon ang pagkain na nasa harap ko. Umalis kayo sa harapan ko. Sigaw ko ulit sa kanila. Nang makalabas sila ay linok ko ang pintuan dito sa kwarto namin ni Danny. Lang araw nang hindi umuuwi dito ang asawa ko sa akin. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang sabi niya kay Jaya ay may importante siyang aasikasuhin. Gaano ba kaimportante yun at hindi niya nagawang magpaalam sa akin ng maayos? Sana man lang ay tinawagan o tinext niya ako. Sana man lang ay nagpaalam siya sa akin para hindi ako nag-aalala sa kanya pero hindi eh. Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Umiiyak na naman ako. Walang kapaguran ang pagpatak ng luha sa mata ko simula nang umalis ang asawa ko. May kumatok sa pintuan kaya mabilis akong tumayo at binuksan ito umaasang si Danny na ito. Malakas kong isinara ang pintuan nang makita kong si Jaya ang kurmatek pero naharang niya ito at mabilis na pumasok dito sa kwarto ko. Hindi ko siya pinansin. Humiga ako sa kama ko at nagtalokbong ng kumot. Tasha, wala na akong balita kay Danny pero nalaman ako, sabi niya. Agad akong napabangon mula sa pagkakahiga. Ano? Mabilis kong tanong. May nakakita kay Danny, nakita siya ng isa sa mga kaibigan namin sa kumpanya ng mga Lee, sabi niya. Kumpanya ng mga Lee. Sino sila? Sila ang isa sa mga pinaka-importanting business partner ng lahat ng kumpanya nila Danny. Sabi niya ulit dahil nakita niya at ang naguguluhan ako. At anak nila yung sinasabi ni Danny Seong best friend niya nakita mong kasama niya sa restaurant. Sinasabi ko na sayo lahat dahil ayaw ko nang maglihim sayo, sabi niya. Napasabunot ako sa sariling buhok ko. Ayaw ko munang mag-isip ng negative thoughts. Tasha, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Isipin mo naman ang anak mong nasa sinapupunan mo pa lang. Huwag mo munang isipin si Danny. 2 buwan na lang ay ipapanganak mo na ang anak niyo. Napapabayaan mo na ang sarili mo pati na ang kalusugan niyo ng anak mo dahil sa kakaisip sa kanya. Itigil mo muna ang pag-isip sa kaya hindi yan makakabuti sa inyong mag-ina. Alagaan mo naman ang sarili mo alang-alang sa anak mo. Sabi niya habang yinuyugyug ako. Nagsimula na naman magtubig ang mga mata ko. Pinunasan ko ang butil na tumulong na nasa pisench ko at seriusong tumingin kay Jaya. Nakapagdesisyon na ako, natauhan ako sa mga sinabi niya sa akin. Ititigil ko na ang pag-iisip kay Danny. Tama siya napapabayaan ko na naman ang sarili ko pati ang anak ko dahil lang kay Danny. Puro na lang siya ang dahilan ng pag-iyak ko. Nakakapagod na. Kung wala siyang balak umuwi ay bahala na siya. Alam kong hindi naman kami papabayaan ng mga kasama namin dito sa bahay niya. Maipanganak ko lang ng maayos ang anak ko ay aalis na kami dito sa bahay niya at magpapakalayo-layo na. Napahawak ako sa dibdib ko. Nakapagdesisyon ako, kung hindi siya uuwi sa amin ay wala na akong pakialam ang mahalaga ay kasama ko ang anak ko, sabi ko. Bumalik na ako sa dati. Nakikisalo na ako sa kanila tuwing kakain. Mas naramdaman ko ang aalaga nila sa amin ng anak ko. Naiwasan ko na rin ang pag-iisip kay Danny. Nandito kami sa pool area ni Jaya nang humahanggos na tumatakbo si Pinti palapit sa amin, isa siya sa mga maid dito sa bahay ni Danny. Ma'am Anastasia, nandito na po si Sir Danny, humihingal niyang sabi. Nanlaki ang mata ko at napatayo bigla. Umupo akong muli. Pinipigilan ko ang sarili kong puntahan siya kahit sabik na akong makita siya. Baka may dinaanan lang siya, sabi ko sa sarili ko. Hinawakan naman ni Jaya ang kamay ko, pinisil niya ito ng mahina at ngumiti sa akin. Ayokong maging malambot muli para kay Danny. Bahala siya sa buhay niya. Pinagpatuloy ko na lang ang paghigop ko sa gatas na nasa harapan ko. Lang oras ko siyang hinintay na puntahan ako dito sa pool area pero hindi ko siya nahintay. Tumayo na ako at naglakad papasok sa loob ng bahay. Nakasalubong ko siya sa pintuan. Tumingin siya sa mga mata kong walang emosyon na tumingin sa kanya. Anastasia, mahinang sambit niya sa pangalan ko. Namiss ko ang pagtawag niya sa pangalan ko pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ako nagsalita, nakatingin lang ako sa kanya. Halatang pagod na pagod siya kung saan man siya nanggaling dahil sa itsura niya. First I'm sorry, magpapaliwanag ako, pagmamakaawa niya. Hinawakan niya ang kamay ko pero binuo ko agad ang kamay ko. No need Danny, wala na akong pakialam. Gawin mo na lang ang mga gusto mong gawin at gagawin ko rin ang mga gusto ko.
Yun naman dapat ang ginagawa natin, di ba, dahil yun ang nasa pinirmahan nating kasunduan, walang emosyon kung sabi. Anastasia, mahinang sambit niya pero naudlot ng iharang ko ang kamay ko sa mukha niya. Sa past few months na pinagsamahan natin, Danny, alam ko na kaya ka sweet at caring sa akin ay dahil lang sa baby na nasa sinapupunan ko at alam mong mas ilan ang pinagbubuntis ko. Pero ngayon na alam mong healthy na si baby ay malaya ka nang ginagawa ang mga bagay na hindi mo nagawa ng ilang buwan dahil sa akin, sa amin. 2 buwan na lang akong taitira dito, Danny, kapag naipanganak ko na ang anak ko ay aalis na kami dito, nanginginig kong sabi at umalis na sa harap niya. Hindi ko na hinintay ang sasabihin pa niya at sumakay na ako sa elevator. Bago magsara ang elevator ay hindi ko alam kung guni-guni ko lang o ano pero nakita ko sa mukha niya ang sakit at may kunting luha sa baba ng mata niya. Nang tuluyan nang magsara ang elevator at tumaas na ay doon na nagsimulang tumulo ang luha ko. Umupo ako sa gilid at hinakap ko ang sarili habang umiiyak. Ayoko na, Danny. Ayoko nang maging marupok muli sa'yo. Lagi na lang akong nasasaktan ng dahil sa'yo. Pagod na akong masaktaan ng paulit-ulit. Kaya tama na. Anong sinabi mo kay Danny? Tanong ni Tasha nang makapasok dito sa kwarto ko. Bumalik na ako sa dating kwarto ko na may mga gamit na ng anak ko. Tinutulungan niya akong maglipat ng mga gamit ko mula sa kwarto ni Danny. Hindi ko inaasahan na dadating kami sa point na ganito. Masyado akong nagtiwala sa mga pinapakita niya sa akin. Nang makaakyat ako kanina pagkatapos ng pag-uusap namin ni Danny ay nagpasya akong lumipat na ng kwarto. Masyado nang masakit ang manatili sa kwartong yun. Pakiramdam ko rin ay wala akong karapatan matulog sa kwarto niya. Sinabi kong wala na akong pakialam sa kanya. Sinabi ko rin na gawin na niya lahat ng gusto niya at gagawin ko na rin ang gusto kong gawin, sabi ko habang naglalagay ako ng mga damit ko sa cabinet. Kaya pala, mahinang sabi ni Jaya pero narinig ko kaya napalingon ako sa kanya. Kaya pala ano? Tanong ko naman. Napakagat siya sa labi niya at biglang lumikot ang mata. Kapag ganyan yan ay nabanggit niya ang hindi dapat banggitin. Kunin ko lang yung ibang gamit na naiwan doon, sabi niya at ang bilis niyang naglakad palabas ng kwarto. Sinundan ko naman siya ng palihim. Ano ka ba, Jaya, hindi mo talaga natitimpi ang bibig mo, pabulong niyang suwi sa sarili habang nilalagay sa box ang mga gamit kong natira sa mga binubuhat niya. Hinintay ko siyang makita niya ako. Sinandal ko ang ulo sa pintuan pero bigla akong may naalala. Si Danny na masayang tumatalon sa tuwa at may pa-yes-yes pang nalalaman. Napailing ako para mawala yun sa isip ko. Marami kaming magagandang alaala sa kwartong ta na sobrang sakit na para sa akin ngayon. Tasha, gulat niyang sabi ng pagtalikod niya ay nakita niya akong nakasandal dito sa pintuan ng kwarto ni Danny. Narinig kita, Jaya, ano, yung kaya pala mo kanina. Sabi ko naman at pinimiwanggan ko pa siya. Hihihihi, kasi Tasha, sabi niya nang hindi mapakali. Sabihin mo na kasi, Jaya, akala ko ba hindi ka na magsisinungaling sa akin, nagsusungitan kong sabi. Kasi kanina, nakausap ko si Danny, sabi niya. Sinenyasan ko siyang ituloy ang sasabihin. Gusto raw niyang magpaliwanag sa'yo pero hindi mo raw binigyan ng chance. Kilala ko si Danny, sincere siya sa mga sinasabi niya sa'yo, baka may problema lang talaga siya, hindi mo kasi hinayaang magpaliwanag, sabi niya at parang sinisisi pa ako. So kinakampihan mo siya, masungit kong tanong. Hindi naman sa ganun, Tasha, sinasabi ko lang yung sinabi ni Danny sa akin at yung point ko, paliwanag niya. May point na naman siya. Tinalikuran ko siya at sumakay ako sa elevator. Hahanapin ko si Danny dito sa bahay, baka nandito pa siya. Papakinggan ko ang paliwanag niya. Nang bumukas ang elevator ay nagmamadali akong lumabas. Una akong pumunta sa kusina, baka nandoon siya na kumakain pero wala sila manang ang naabutan ko na kumakain. Pangalawa naman na pinuntahan ko ay sa garden pero napabuga ako ng hangin dahil mga hardinero lang ang naabutan ko. Sumunod naman ay sa pool area pero wala rin siya at walang katao-tao sa paligid nito. Pang-apat naman na pinuntahan ko ay sa parking area pero wala na doon ang isa niyang mga sasakyan. Bagsak ang balikat kong bumalik sa loob ng bahay. Ang haba naman ng musong yan, sabi ni Jaya na nakatayo sa sala. Sinimangotan ko pa siya lalo at naglakad na paakay sa elevator. Sinong hinahanap mo? Tanong niya at sumakay din dito sa elevator. Hindi ko siya pinansin dahil ang sama-sama ng loob ko sa sarili ko.
Bakit nang aba hindi ko pinakinggan ang paliwanag niya? Nadala na naman ako ng galit ko kanina kaya ko nasabi yun sa kanya. Pangiti-ngiti namang tumitingin sa akin si Jaya kaya tinarayan ko hanggang sa tumawa na siya ng malakas. Jaya, bakit mo ko tinatawanan? Sigaw kong sabi sa kanya. Nakakainis. Ang saman nga ng loob ko tinatawanan pa ako. Magsasalita sana siya pero pinigilan ko, wag ka nang magsalita mas lalo lang akong maiirita, sabi ko. Nag-gesture naman siyang sinizipper niya ang bibig niya at tumahimik na sa gilid, isang buti naman para mabawasan ang inis ko. Nang makarating sa taas ang elevator at bumukas ay lumabas ako agad. Akala ko susunod siya sa akin pero paglingon ko ay nasa loob pa rin siya ng elevator at bago magsara ang elevator ay nakita kong parang may kausap siya sa cellphone niya. Si Danny ba ang kausap niya? Sa inis ko'y malakas kong sinara ang pinto at pinagpatuloy na ang ginagawa ko kanina. ARRRGHH. Hindi ako makafocus sa ginagawa kong pagtutupi. Ginulo ko ang mga damit kong natupi ko na kanina sa inis dahil naalala ko na naman na hindi ko naautan si Danny sa baba kaninang hinahanap ko siya. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jaya na ikinagulat ko dahil hindi man lang kumatok bigla-bigla na lang pumapasok. Jaya naman kumatok ka naman. Senggal ko sa kanya. Natawa lang siya sa akin na ikinainis ko na naman. Relax Tasha, masyadong mainit ang ulo mo, sabi niya at may pilyong ngiti sa labi niya. Hindi ko na lang siya pinansin at tinalikuran ko na siya. Bakit ka ba bad trip Tasha? Pilyong tanong na naman niya. Humarap ako sa kanya, seriously Jaya. Tatanungin mo ako ng ganyan. Bakit ako bad trip? Naiinis kong tanong sa kanya. Parang hindi naman niya alam ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Tinalikuran ko ulit siya, pero may narinig akong mga paa na naglakak palapit sa akin. Umupo sa tabi ko na mas lalo kong kinais pero hindi ko siya pinapansin. Kinakalbat niya ako pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Sinubukan kong inaliw ang sarili ko dahil baka kung anong magawa ko kay Jaya sa sobrang pilyo at kulit niya sa akin hindi ko na natimpi ang sarili ko kaya humarap na ako at sisigawan ko sana si Jaya pero napatigil ako nang makita ko ang malawak na ngiti niya. Ngiti ng taong kanina ko pa hinahanap. Sa tuwa ko ay yamakap ako agad sa kanya hanggang sa naiyak na ako. Danny, iyak kong sabi habang nakayakap sa kanya. Umalis siya sa pagkakayakap sa akin at pinunasan ang luha ko. I'm sorry Anastasia, sinseridad niyang sabi. Tumango ako sa kanya para sabihin na okay lang. Pinaasikaso kasi sa akin ng magulang ko ang partnership nila sa mga kaya hindi na ako nakakauwi ay pinapadiretso nila ako sa bahay nila para mag-report kaya doon na rin ako natutulog. Sorry kung hindi kita natatawagan dahil hindi ko na maharap dahil sa sobrang daming demand ng mga sa akin dahil nagkaproblema ang pamilya ko sa mga Sorry talaga, malungkot niyang sabi. Dama ko ang sinceridad Saturday ono ng boses niya. Yumayak akong muli sa kanya at hinagod ko ang ulo niya. Okay na, narinig ko na ang paliwanag mo at naiintindihan kita. Ang mahalaga ay nandito ka na kaspiling na ulit kita, pabulong kong sabi. Marupok ba ang tawag sa ginagawa ko ngayon? Wala na akong pakialam mahal ko eh. Umalis na naman siya sa pagkakayap sa akin at hinawakan ako sa braso. Pero Anastasia, ngayon ang alis ko. Tumakas lang ako para umuwi sa'yo at makapagpaalam ng maayos sa'yo, sabi niya. Nalungkot naman ako sa sinabi niya. Aalis siya. Saan ka pupunta? Malungkot kong tanong. Napabuntong hininga siya. 3 araw lang ako doon, tatapusin ko lahat ang mga dapat gawin doon para makauwi ako. Nang mas maaga pa sa 3 araw, sabi niya. Saan ka nga pupunta? Tanong ko na naman. Sa Amerika, sabi niya. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Bakit ang layo naman ng pupuntahan niya? Oh, huwag ka nang malungkot, babalik ako agad. 3 araw lang ako doon uuwi ako agad pagkatapos kong gawin ang mga pinapagawa sa akin doon nila mami. Sabi naman niya, tumango na lang ako pero malungkot pa rin ako. Kakauwi lang niya iwan na naman niya ako. Babo ako pagka-uwi ko, pangako, sabi pa niya. Pangako. Hindi ko alam kung maniniwala pa ko, paulit-ulit na lang akong nasasaktan dahil sa pangakong yan. Pilit akong ngumiti sa kanya bago tumango. Ginawaran niya ako ng mabilis na halik sa labi ko pati na rin si baby na mahigit 7 months na. Tumingin siya sa relo niya at nagmamdaling tumayo.
Tara na, hatid mo ako sa labas ng bahay, sabi niya at iniaya sa akin ang kamay niya. Hinawakan ko naman ang kamay niya at nagpahila sa kanya. Maaga akong nagising. Chinek ko ang cellphone ko kung may tawag o text si Danny mula Amerika pero wala naman. Napabunto ng hininga ako at bumangon na. Dito na ako natulog sa dati kong kwarto. Babalik na lang ako sa kwarto ni Danny kapag dito na siya sa bahay niya natutulog. Pagkatapos ko maghilamos at mumog ay sumakay na ako ng elevator. Nagulat ako pagbukas ng elevator ay nakaabang sa akin si Jaya na parang kinakabahan. Tasha, balik muna tayo sa taas, sabi niya sa akin at sumakay na. Napakunot naman ako sa noo ko sa inaasta ngayon ni Jaya. Jaya, anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Bago pa magsara na naman ang elevator ay lumabas na ako. Kaya lumabas rin si Jaya. Tasha naman, bakit ka lumabas? Sabi niya. Ano na naman kaya ang tinatago ng babagto sa akin? Kung ayaw niyang sabihin ay ako ang aalam kung anong ayaw niyang sabihin sa akin. Pumunta ako sa garden at nagulat ako nang makita ko na may babaeng nakaupo sa garden at humihigop sa kape. Sino siya? Ang puti niya. Ang pananamit niya ay pangmayaman. Teka nga, lumapit ako sa kaniya para makonfirm kung siya ba yung babaeng nakita kong kasama ni Danny noon na sinasabi niyang best friend niya. Nang makalapit ako at makita siya ng malapitan ay napagtanto kong siya nga. Siya nga yung babang parang alinta kung makakapit sa asawa ko noon doon sa restaurant. Sa inis ko ay pumunta ako sa harap niya. Huli na nang dumating si Jaya dahil nakita na ako ng babae. Who are you? Tanong niya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ngumiti ako sa kanya, I'm Danny's wife, taas noo kong sabi. Napatayo naman siya sa gulat. Wife? Tanong niya, sesebat naman sana si Jaya pero pinigilan ko. Yes, at kita mo itong umbok ng tiyan ko kay Danny ito, sabi ko pa. Hindi naman siya makapaniwala sa akin. Ang ikinagulat ko ay ang pagtawa niya bigla. Are you sure na kay Danny yan? Maraming naging babae si Danny na puro beerang babae. Hindi na ako magtataka kung ginagamit mo ang batang yan para sa masamang alak mo, sabi niya. Anong klaseng pag-iisip yan? Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Alam ko sa sarili ko na hindi ako katulad ng ibang mga babae dyan na sinasabi mong bayaran. Si Danny ang ama ng dinadala ko at kasal na kami, sabi ko at ipinakita ang singsing ko sa kanya. Jaya, is that true? Sabihin mo sa aking nagsisinungaling lang ang babaeng ito, sabi niya kay Jaya. Pumagitna naman sa amin si Jaya. Totoo po ang sinasabi niya, ma'am. Kasal na po sila ni Sir Danny at si siya rin ang ama ng batang dinadala ni Ma'am Tasha, magalang na sagot naman ni Jaya sa babaeng nasa harapan ko. ARRRRGGH. Sinungaling. Hindi yan magagawa sa akin ni Danny. Inis niyang sab. Kinuha niya ang bag niya at padabog na umalis sa harapan namin. Tinarayan ko siya kahit hindi niya nakikita habang padabog siyang naglalakad palabas ng bahay. Napatingin naman ako nang tumawa ng mahina si Jaya sa tabi ko. Ang galing natin kanina at Tasha. I'm Danny's wife, sabi niya at ginaya pa ang sinabi ko sa babae kanina. Napatawa naman ako, ikaw talaga. Sino ba ang babaeng yun? Curious kong tanong. Ayon, siya si Honey. Ang kababata namin ni Danny pero hindi kami masyadong close dahil iba ang tingin niya sa mahirap na kagaya ko noon, sabi naman niya. So ikaw pala yung honey ni Danny. Ngayon kilala ko na kung sino ang palaging kausap ni Danny na tinatawag niyang honey. Ma'am, ang bango-bango talaga ng luto mo Jaya, sabi ko habang naghihintay na ihanda niya ang pagkain ko. Nakaupo ako at nakaharap na sa lamesa na may dalang kutsara at tinidor sa kamay ko. Sabik na akong tikman ang niluto ni Jayang paborito kong ulamin simula nang tumira ako dito sa bahay ni Danny. Bukas na uuwi si Danny, di ba Jaya? Excited kong tanong kay Jaya na tinanguan lang niya. Miss na miss ko na siya, malungkot kong sabi. Humarap naman sa akin si Jaya habang hinihipan niya ang sabaw na nasa sandok at ipinatikim sa akin. Ang sarap talaga ng luto niya. Jesus, hapon na yun makakauwi dito sa bahay niya, sabi naman niya habang nagsasandok. Sisimangot sana ako pero, oh, ito na. Ikaw Tasha 2 buwan na lang ay mangganganak ka na mag-diet ka na, pabirong sabi niya. Sinimangotan ko nga siya, napakabuli niya. Bakit gano'n na ba ako katabaha Jaya, sabi ko at samubo na ng ulam at kanin.
Hindi niya ako pinansin bagkus kumuha siya ng plato at sinabayan akong kumain. Kapag may nadadaan sa amin na ibang katulong dito sa bahay ay inaalok namin ng pagkain pero tapos na daw sila kaya dalawa na lang kami ni Jeya ang kumain. Tapos na kaming kumain. Si Jeya naghuhugas ng mga pinagkainan namin, ako nandito pa rin sa kusina nakaupo, hinihintay ko si Jeya na matapos maghugas. Kamusta ang buhay, prinsesa? Napatingin ako sa likod ko nang magsalita. Hindi ko siya kilala, ngayon ko lang siya nakita. Napansin kong tumigil sa paghuhugas si Jeya at yumuko siya sa babaeng nasa pintuan ng kusina. Sino siya? Base sa tansya ko ay kaedad niya lang si Mama. Matangkad siya, maputi at ang napakadesente niya manamit. Bingi ka ba? Serisusong tanong niya. Napatayo ako sa gulat at humarap sa kanya. Ho! Naguguluhan kong sabi. Napahawak siya sa ulo niya at minasahe ito. Oh my! Ikaw ba talaga ang babaeng nabuntis ng anak ko? Mataray niyang tanong. Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi niya. Siya ang mommy ni Danny. Nataranta naman ako bigla. Kayo ho ba ang mommy ng asawa ko? Tanong ko naman. Napatawa naman siya ng mahina. Asawa mo? Sino? Ang anak kong si Danny. Masyado nang malawak ang imahinasyon mong babae, mataray niyang sabi. Nasaktan naman ako sa sinabi niya. Sana pala hindi ko nalang sinabi na asawa ko si Danny. Nakalimutan kong nakatago pa rin pala ako bilang asawa niya. Napayuko na lang ako, linalaro ko ang mga daliri ko sa sobrang kaba. Ako lang ang may karapatang mag-decide kung sino ang papakasalan ng anak ko. Kaya ka lang niya inuwi dito sa bahay niya ay para sa kaligtasan ng batang nasa sinapupunan mo. Ang bata lang ang gusto namin mula sa iyo, so deliver it well, mataray niyang sabi. Pinakita ko naman sa kanya ang singsing namin ni Danny. Kasal na kami ni Danny kaya huwag mong sabihin na ikaw lang ang may karapatan kung sino ang papakasalan niya, taas noo kong sabi. Tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. Pinagyayabang mo ang singsing na yan sa akin. Nakakatawa ka, hindi mo ba alam na hindi totoo ang kasal niyo ni Danny? Ginawa niya lang yun para pumayag ang lola niyang si Selena na itira ka dito sa bahay niya. Siguro naman ay alam mo ang rules ng matandang babaeng yun na hindi kayang suwayan ni Danny pero kinaya niyang pekehin dahil isa lang ang ibig sabihin noon, ayaw niya talagang magpakasal sa'yo. Yang batang nasa sinapupunan mo lang ang nais niya para sa kanya mapunta lahat ng ari-arian ng pamilyang Johnson, nakangisi niyang sabi. Napaupo ako dahil sa nanghina ako sa mga nalaman ko mula sa kanya. Dapat ba akong maniwala sa kanya? Umiling ako ng paulit-ulit. Masyado kang naghangad ng mataas, babae, hindi katulad mo ang style ng anak ko. Gumising ka na sabi niya at tumalikod na. One more thing, inuulit ko, deliver the baby well. Pagkatapos mo manganak pwede ka nang umalis dito sa bahay ng anak ko, sabi niya habang nakatalikod sa akin at naglakad na paalis. Tasha, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jeya at inalalayan akong umayos sa pag-upo. Napasabunot ako sa sarili kong buhok at nagsimula ng tumulo ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Pinainom niya ako ng tubig habang umiyak ako kaya tumingin ako sa kanya ng masama. Pasensya ka na kung hindi kita naipagtanggol kay Madam kanina, tiklop kasi kaming lahat pagdating sa kanya, paghingi ng yumanhin ni Jeya sa akin. Tumanggo na lang ako at patuloy akong umiyak. Huwag kang maniniwala sa mga sinabi ni Madam, kilala ko si Danny, totoo lahat ng pinakita niya sa'yo, sabi pa niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng pilit kahit hindi tumitigil sa pagtulo ang luha ko. Hindi ko alam kung papaniwalaan rin kita, Jeya, dahil alam kong lagi mong pinagtatanggol si Danny sa akin. Tumayo na ako, naramdaman ko namang sinundan niya ako kaya tumigil ako. Huwag muna akong sundan, Jeya, gusto ko munang mapag-isa, sabi ko at nagpatuloy na ako sa paglalakad ko. Pumasok ako sa elevator, napatingin ako kay Jeya habang sumasara ang pinto ng elevator, nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Pagkapasok ko sa kwarto ko ay nilock ko ang pinto at kinuha ko agad ang bag ko. Naglagay ako ng mga damit ko at inihanda ko rin ang ibang mga gamit ko sa isa pang bag. Pero napatigil ako dahil naalala ko na dapat ay hindi ako padalos-dalos sa desisyon ko kaya nilabas ko ang cellphone ko at nagpasyang tawagan si Danny para alamin kung totoo ba ang sinasabi ng nanay niya. Matagal nagring hanggang sa sinagot na niya. Magsasalita sana ako pero biglang may nagsalitang boses ng babae mula sa kabilang linya. Pinatay ko ang tawag at nabitawan ko ang cellphone ko. Boses ni Honey yun.
Ibig sabihin magkasama sila ni Danny. Nakapagdesisyon na ako. Paulit-ulit na lang akong nagpapauto kay Danny. Paulit-ulit na lang akong nasasaktan ng dahil sa kanya. Sabi niya sa akin noon ayaw niyang nakikita akong nasasaktan. Pero bakit paulit-ulit niya akong sinasaktan? Napaupo ako sa sahig at sumandal sa pader at doon ko ibinuhos ang pag-iyak ko. Gusto kong magwala dahil sobrang sikip ng dibdib ko parang sisabog sa sobrang sakit. Nang gamaan ang pakiramdam ko ay pinagpatuloy ko ang pag-aayos sa mga gamit ko. Aalis na ako sa bahay niya. Hindi ko na kayang tumira dito. Tama na ang sakit na naranasan ko kay Danny. Panahon na para sarili ko naman ang isipin ko. Mamayang madaling araw kapag tulog na ang lahat aalis na ako dito sa bahay na ta. Napatingin ako sa malaking orasan na nasa labas mag-aalas 2 pa lang ng madaling araw. Tinanggal ko ang singsing sa aking kamay at inilapag ko sa side table dito sa kwarto ni Danny. Ipinailalim ko ang sulat ko para kay Danny, ayoko na nang umalis nang hindi nagpapaalam katulad niya. Maingat akong naglakad palabas para hindi magising ang mga katulong dito sa bahay hanggang sa makalabas na ako ng tuluyan. Tumingin ako sa kalangitan, madilim pa pero may kunting liwanag na. Linaybot ko ang paningin sa kabuuan ng bahay ni Danny. Salamat sa masasayang alaala na hindi ko alam kung totoo ba o puro kasinungalingan mo Danny. Napabuntong hininga ako, mapait akong ngumiti at tumalikod na dala ko ang 2 bag ko na punong-puno ng mga gamit ko. Pinipigilan kong huwag nang lumingon dahil masyado nang masakit. Habang humahakbang ako palayo sa bahay na punong-puno ng masasakit na alaala ay pumapatak na naman ang luha sa aking mata. Hindi ko alam kung saang lugar ako pupunta nang hindi nahahanap ni Danny. Natatakot kasi ako na kapag nahanap niya ako at nakapanganak na ay baka kunin at ilayo nila sa akin ang anak ko. Isa lang ang naisip kong lugar na hindi alam ni Danny. Malayo pa lang ako ay rinig ko na ang sigaw ni nanay sa mga kapatid ko sa ama. Kinakabahan ako habang naglalakad palapit sa bahay namin. Hinahanap ng mata ko si tatay para maging handa ako sa pwede niyang ibungad sa akin. Tumigil ako hindi kalayuan sa bahay namin at hinintay kong lumabas si tatay mula sa bahay baka nasa loob siya dahil wala siya dito sa labas. Ana anak ko, sabi ni nanay nang makita ako. Mabilis na nakalapit sa akin si nanay at yinakap ako ng mahigpit. Miss na miss kita anak, bulong ni nanay sa tainga ko habang hinahaplos niya ang buhok ko. Nay, iyak kong sabi kaya kumawala siya sa yakap at hinawakan niya ang magkabilang pisens ko, bakit nak, anong problema? Sabi niya at sinulyapan niya ang mga dala ko. Anong ginawa nila sayo? Sinaktan ka ba nila? Pinalayas ka ba nila? Sabihin mo kay nanay susugod ako doon sa kanila, nag-aalalang sabi niya umiling ako po mismo ang lumayas doon nay, umiiyak kong sabi. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha ko, tahan na, halika sa loob para makapagpahinga kayo ng apo ko, sabi niya at inakay ako papasok sa bahay. Umupo ako sa butas-butas na sofa namin dito sa sala at lumapit naman sa akin ang 2 kong kapatid at yamakap sa akin. O dahan-dahan ang pagyakap kay ate baka mapitpit niyo ang baby niya, suwi ni nanay sa mga kapatid ko. Umalis naman sila sa pagkakayap at lumabas na ng bahay para ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga ay-lalako ni nanay. Inabota niya ako ng isang baso ng tubig na agad kong ininom dahil kanina pa ako nauuhaw, ikwento mo sa akin mamaya ang nangyari anak ha, magluluto lang ako ng agahan natin dahil baka dumating ang tatay niyo ngayon, sabi niya at pumunta na sa kusina. Sinundan ko naman si nanay sa kusina para tanungin kung nasaan si tatay, nay nasan po ba si tatay? Tanong ko, naggagayat ng sibuyas si nanay, napatingin ako sa lulutuing ulam ni nanay, dahon ng malunggay ang ulam. Natakam ako bigla dahil matagal ko nang hindi natitikman ang luto ni nanay. Hindi ko nga alam kung saan nagpupunta ang tatay nyo. Aalis ng madaling araw tapos 3 araw bago bumalik ng umaga. Magta-3 araw na naman ngayon na wala siya kaya nagluluto na ako dahil baka pag umuwi yun at walang madatnan na ulam ay sasaktan na naman ako, sabi ni nanay habang naggigisa na ng bawang at sibuyas sa lumang palayok na siyang tanging lutuin namin ng ulam dito sa bahay. Bigla akong nakaramdam ng kaba para sa dindala ko dahil baka hindi kami matanggap ni tatay. Nay baka magalit si tatay kapag nadatnan ako dito sa bahay niyo at makitang buntis ako, kinakabahan kong sabi.
Humarap sa akin si nanay, sasaluhin ko lahat ng masasakit na salita at maaring gawin sa'yo ng tatay mo. Alang-alang sa apo ko, sabi niya at maingat na hinaplos ang umbok ng tiyan ko. Nay, aalis na lang po ako, ayaw kong sinasaktan kayo ni tatay nang dahil sa akin, nag-aalalang sabi ko. Hindi, dito ka lang. Saan ka naman pupunta kung hindi dito sa bahay, sabi niya. Natauhan naman ako, saan nga ba ako pupunta kapag umalis ako dito sa bahay? Tapos nang magluto si nanay kaya inaya niya akong pumunta sa likod bahay para tulungan siyang magripak ng mga ay lalako niyang mani. Habang nag-aayos kami ay biglang may lumipad na tsinelas sa ulo ni nanay na ako dapat ang matatamaan, sinalag lang ni nanay. Nay, gulat kong sabi. Bakit narito ang pokpok mong anak, ha, babae ka? Galit na sigaw ni tatay at lumapit sa amin. Tumayo naman agad si nanay para harangan ako kay tatay na papalapit sa amin. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Alberto, matapang na sabi ni nanay. Hindi naman makapaniwala si tatay sa inasta ni nanay. Sa tingin mo ba doyan kaya mo ako? Matapang ka na ngayon, ha? Sigaw niya sa mukha ni nanay. Napatyo ako at susumbatan ko sana si tatay pero pinigilan ako ni nanay. Umalis ka muna anak, bulong na sabi ni nanay sa akin. Umiling ako bilang sagot. Papaalisin mo na agad ang anak mo, hindi pa nga nakakatikim sa akin yan simula nang lumabas sa buong mundo ang ginawa niyang kawalang yan. Galit na sabi niya, tay, hindi totoo yan, magalang ko pa rin na sagot kay tatay. Nakakatakot na tumawa si tatay sa harapan namin ni nanay. Yan din ang sinabi ng nanay mo sa akin nang dalhin kanyang sanggol sa akin noon, parehong-pareho talaga kayong mag-ina, sabi niya at malakas na sinampal si nanay na tumailapon sa gilid. Unti-unting lumapit si tatay sa akin. Nanginginig ako sa takot sa maaari niyang gawin sa akin na makakasama sa anak ko. Pumikit ako ng bumwelo si tatay para sampilan ako. Hinintay kong lamapat sa akin ang kamay ni tatay pero wala akong natanggap. Pagmulat ko nakita ko si nanay na tumilapon na naman sa kabilang gilid. Agad ko siyang nilapitan pero bigla siyang tumayo at sinipa ang maselang parte ni tatay at hinayla ako palabas ng bahay. Lininggan ko si tatay at namimilipit siya sa sakit. Hinablot ni nanay ang mga bag kong nasa sala at nagmamadali kaming lumabas ng bahay hanggang sa makarating kami sa sakayan. Pinasakay ako ni nanay sa jeep at inilagay niya sa baba ko ang mga bag ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisens ko at hinalikan ako sa noo. Mag-iingat kayo ng apo ko anak, tatawagan kita, sabi niya at binitawan ako pero hinawakan ko ang kamay niya. Nay, sumama na lang ho kayo sa akin, sa ginawa niyo kay tatay ay baka kung anon ay naman ang gawin niya sa inyo, iyak kong sabi. Sas, tahan na, hindi ko pwedeng iwan ang tatay mo at ang mga kapatid mo, baka sila pa ang pagbuntungan ng galit ng tatay mo. Sige na, lagi mong tataandaan na mahal ka ni nanay, sabi niya at binitawan na ang wala akong nagawa kundi panuurin ang likod ni nanay habang palayo siya ng palayo. Hindi ko siya maintindihan bakit hindi niya kayang iwan si tatay kahit sobra-sobra na ang pananakit nito sa kanya. Pagkatapos ko maligo at magbihis ay umupo muna ako saglit dito sa kama ko at inilabas ko ang larawan ni Anastasia at ng ultrasound ng baby namin mula sa wallet ko. Isang gabi na lang at uuwi na ako sa inyo. Hindi man lang tayo nagkaroon ng matagal na panahon nang makauwi ako sa iyo dahil pinadala na naman ako ni mommy dito sa ibang bansa. Alam ko naman ang plano ni mommy, gusto niyang mapalayo ako sa iyo at mas lalong mapalapit kay Honey. Noon pa lang ay alam kong boto na siya kay Honey nang malaman ni mommy na may gusto ako sa kanya kaya ni isa ay wala na siyang ibang pinakilalang babae sa akin. Pero hindi ko alam, parang bula na nawala ang nararamdaman ko para kay Honey. Siguro kung meron man natitira ay yun ang pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan na lang. Hindi ko alam pero si Anastasia na ata ang mahal ko. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko pero lagi ko siyang namimiss. Kaya ito nagpa-develop ako ng litrato niya pati ng baby namin na nasa sinapupunan pa lang niya para kahit malayo ako ay lagi ko silang nakikita. Napabuntong hininga ako, namimiss ko na ang mag-ina ko. Matawagan nga siya. Hinanap ko ang cellphone ko pero wala dito sa lamesa na natatandaan kong inilapag ko dito kanina. Lumabas ako ng room ko dito sa hotel at nadatnan ko ng kakalipag lang ni Honey ang cellphone ko sa sala ng inuupahan kong apartment. Nagulat naman siya nang makita ako. Dan, sabi niya at lumapit sa akin at pinulupot niya sa leeg ko ang mga kamay niya.
Maingat at may respeto kung tinanggal ang kamay niya sa leeg ko. Honey, alam mo naman na may asawa na ako diba, mahinahon kong sabi sa kanya. Yung araw na nakita ni Honey si Anastasia sa bahay ay umiyak niya akong pinuntahan sa company nila kung saan doon ako pinagstay ni Mommy ng ilang araw kaya hindi ako nakauwi kay Anastasia. Ayaw kong nagsisinungaling sa kanya kaya sinabi ko na ang totoo sa kanya na asawa ko ang babaeng nakita niyang buntis sa bahay ko. Pagkatapos noon ay nag-walk out siya sa akin at hindi ko alam na sinundan niya ako dito sa States at humingi ng tawad sa inaste niya last time. Inirapan niya lang ako, Dan, love me again and I will love you back, matamis niyang bulong sa akin. Sana noon mo pa sinabi sa akin yan honey, noong panahon na patay ako sa'yo. First I'm sorry honey, hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla na lang paggising ko na realize ko na wala na akong feelings for you. Mahinahon kong sabi. Yamakap siya sa akin, no Dan. You're mine, only mine. Maautoridad niyang sabi at mas humigpit ang yakap sa akin. Pilit kong inaalis ang pagkakayap niya sa akin pero sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Honey, stop this please, pagmamakaawa ko dahil mas lalo ko lang siyang masasaktan. No Dan, no you still have feelings for me, garalgal na ang boses niyang sabi. Pinilit kong inalis ang yakap niya sa akin at maingat na binitawan ang braso niya. Honey mahal ko ang asawa at anak ko, sabi ko sa kanya para matauhan na siya. Asawa, Dan alam mong hindi kayo totoong ikinasal ng babaeng yun, sabi niya at ngumiti. Nababaliw na ba tong si Honey? Sinong may sabi niyan sayo? Sino? Tanong ko, ngumisi naman siya sa akin. Kiss mo muna ako, parang batang sabi niya. Napabuntong hininga ako at umiling na lang kay Honey. Tumalikod na ako at naglakad na papasok sa kwarto ko pero napatigil ako yamakap siya sa bewang ko. Dan, I've loved you since we were young, but I'm afraid to tell you since we might not share the same feelings and our friendship would be ruined. I love you Dan, love me again. Be mine again please, pagmamakaawa niya at mahigpit ang yakap niya sa bewang ko. Napapikit naman ako dahil naguguluhan na ako. Ayaw kong nasasaktan si Honey dahil siya lang ang babaeng nakakaintindi sa akin simula bata kami pero nawala na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Honey please stop this. Let me go, mahinahon pa rin na sabi ko sa kanya. Don't want, pagmamatigas niya. Pinipigilan kong wag minus dahil ni minsan ay hindi pa ako nagagalit sa kanya at hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nagalit ako sa kanya. Honey, can you please stop this childish of yours? Oo mahal kita pero as a friend na lang hindi na katulad ng dati at hanggang doon na lang iyon. Siguro kung sinabi mo noon pa na mahal mo rin ako ay kasal na siguro tayo ngayon. May masayang pamilya na sana tayo ngayon. That was your mistake for not telling me your true feelings for me. Huli na ang lahat honey. I'm in love with someone else and we are expecting our baby in 2 months. Can you please be happy for me, for US? Sabi ko at inalis ko na ang pagkakayap ng kamay niya sa bewang ko at nagpatuloy na sa paglalakad. Dan ano ba? Rinig kong sabi niya sa likod ko. Ang bilis ng naging paggalaw niya dahil sa gulat ko ay nahila niya ako at isinandal niya ako sa pader. Mapusok siyang humulik siya sa labi ko. Pilit ko siyang tinutulak pero mas dinidiin niya ang paghalik sa akin. Lumakbay na ang kamay niya kaya kahit ayaw ko ay malakas ko siyang tinulak at napaupo siya sa sofa. Are you out of your mind honey? Sigaw ko sa kanya. Pinunasan ko ang labi ko at tumingin sa kanya. Ngayon ay nakayuko na siya. Honey stop, I'm not the only guy in this world for you to be like that. Ang laki na ng pinagbago mo honey. You are no longer the honey I have known to be kind and gentle. Fix yourself. Please return my old honey, my best friend, sabi ko at pumasok na sa kwarto ko. Kailangan niyang matuto sa pagkakamali niya para sa kanya rin lang yun hindi para sa akin. Para marealize niya at malaman niya ang halaga niya. Inilabas kong muli ang litrato ng mag-ina ko at hinalikan ito. Miss na miss ko na kayo, uuwi na ako bukas para makapiling ko na kayo, sabi ko habang nakapikit.